Ayon sa isang LPG safety device manufacturer, ang mga katangian ng anti-leakage safety valve ay ang sumusunod. Una, kayang putulin kaagad ng safety device ang pagdaloy ng gas sa hose na nasusunog para maiwasan ang anumang pinsalang maaaring idulot ito. Sa mga pagkakataong may leak sa hose dahil sa faulty connection, loose fitting o dahil sa pagkakaroon ng butas sa mismong hose, agad na mag-activate ang safety device at puputulin ang gas supply. Walang tigil din pong itong minomonitor ang daloy ng gas. At agad din po na-activate ang safety device at pinuputol ang gas supply sa oras na may hindi karaniwang pagtaas sa gas results. Nakadidibid din po ng 10% sa gas consumption ang paglalagay po nito. At meron itong 1-year warranty at 6-year guarantee. Nakatutulong ito para maiwasan ang leakage sa inyong LPG tank. Samantala mga kaibigan, ayon sa tala ng Bureau of Fire Protection, umaabot na sa 1,475 na insidente na sunog sa bansa mula taong 1995 hanggang 2000 ang dahil sa LPG. At mula naman sa taong 2004 hanggang 2008, umabot na sa 756 na sunog dahil sa LPG tank explosions ang naitala po ng BFP. Hindi po kasi lahat ng LPG tanks na ibinibenta sa publiko ligtas. Sa katunayan, sinabi po ng LPG Association of the Philippines, kalahati po ng 12 milyong LPG tanks sa bansa ngayon ay hindi ligtas gamitin. Upang makatiyak na ligtas gamitin ng isang LPG cylinder, kailangan mag-issue ng certification ang Department of Trade and Industries Bureau of Product Standards or BPS para sa local manufacturers at importers. Required din po na makakuha ng Secure Product Safety or PS Mark yung mga lokal na manufacturer, habang ang mga importers naman kailangan makapag-secure ng Import Commodity Clearance or ICC. May iwasan po yung anumang leak sa LPG tank kung ito'y may pit na inspeksyon at naingatang maigi. Kaugnay po niyan mga kaibigan, alamin natin ngayon ang tungkol naman sa isang panukalang batas na inihain ng Millennium Gas Corporation sa Kongreso. Ang layo po ng panukalang batas na ito, obligahin ang lahat na magkaroon ng LPG safety device, syempre na rin po para sa ating kaligtasan. Nasa linya ng ating komunikasyon, si LPG Marketers Association Partner List Representative Arnel T. para lalo tayong malinawan tungkol sa bagay na ito. Magandang hapon po, Congressman Arnel T. Opo, good afternoon po. Yes, sir. Ano ba itong panukalang batas na inihain po ng Millennium Gas Corporation sa Kongreso? Ano bang pinaka-layunin po nito so far? Opo, ito pong batas pong ito na i-final po namin sa Congress. Yes, ito sir. po ay mga around 130 congressman po ang co-author po dito. Mm-hmm. Ito po, ang layunin po nito ay maproteksyonan po yung karapatan ng ating consumer mula sa kaligtasan ng paggamit ng LPG hanggang sa karapatan po nila sa pagmamay-ari o yung karapatan po nila over the cylinder. Yun kung sino ba talaga ang nagmamay-ari at kung sino po ba ang may obligasyon para ito ay i-maintain at kung ano yung karapatan ng consumer na makuha niya yung deposito nung kanyang idineposito sa tangke. Yan po lahat ay nakapaloob po doon sa batas na yan. Congressman, sabi po nila kasi itong LPG safety device, number 1 po talaga yan para magkaroon ng kaligtasan yung paggamit po ng LPG cylinder. Pero nakapagtataka na sa hinaba-haba ng panahon, hanggang ngayon ho ba, sir, meron pa rin ba talaga mga gumagamit ng LPG na wala pong safety device? Opo, yun yung binabanggit ho na safety device, isa lamang ho yun sa mga maraming feature po ng batas. Okay. Pero ang katotohanan, yung safety device po na binabanggit po doon, hindi po ito ang in particular na pinaka-importante ng nakalagay po doon sa batas na yan. Mm-hmm. Ang pinaka-importante po doon ay yun hong kalidad ho ng tangke na kailangan pong mayayos natin sa lalong madaling panahon. Dahil nga sa tama po yung figure na binabanggit nyo kanina, na it is around 3 million cylinders po ang kailangan pong it's either i-replace or kaya i-repair or i-rehabilitate. Yan po ay nakapaloob po doon sa batas na yan at kung paano po gagawin ay nandun na rin sa batas na yan. Parang congressman hanggang ngayon yata parang hindi na babawasan yung mga gumagamit at nagbebenta ng depektibong LPG tanks. Ano po
sa panahong ito, medyo mataas pa rin ang bilang kung ating mong titignan. Ano po kaya ang problema sa pagkakaroon ng ganyang parang gumagamit ng LPG sa ating mga kababayan ngayon? Opo, ang pinaka-problema po habang wala po tayong batas ay yun hong responsibilidad ng bawat nagnenegosyo ng LPG. Sino po ba ang dapat natin i-pinpoint na siyang dapat hong mag-maintain nito? Dahil hindi ho dapat ito ipinababahala sa consumer dahil ang consumer po wala hong sapat na pera yan upang siya pa ho ang mag-maintain ng kalidad ng tangke niya. Ang karapatan lamang ho ng consumer ay mabigyan siya ng ligtas at maayos sa tangke. At yun po ay dapat ho ang umabsorb po nito, ang siya hong gumastos dito. Ayun pong nasa negosyo po ng LPG. Pero sa kasalukuyan, dahil wala hong batas na nagre-require sa kanila na gawin ho yan, ilan lamang ho ang nagme-maintain ng tangke. Kaya po ngayon, pag itong batas na to ay naisatupad po at pumasa po ito, sigurado po tayo na hindi ho makakapagnegosyo yung mga negosyante na hindi ho nila mine-maintain yung kanilang mga tangke dahil yan po ay obligasyon po ng bawat isang nagnenegosyo. Kung kayo kumikita, meron din ho dapat kayong ibalik doon sa inyong consumer sa pamamagitan ng pag-repair, pag-maintain ng mga tangke po ng inyong mga customer. Ayun. Congressman, dati kasi nakausap po namin kayo, nakaparehan po namin kayo, Pangulo pa lang kayo ng LPGMA. Tama ho ba? At ngayon isang ganap kayong ganap na congressman at napansin ho natin na parang talagang ever since man din ay wala pong ganitong batas na magpuprotekta po sa ating ginagamit na LPG tank. Ano po? Opo, ito po naman yung panukalang batas na to ay ipasok na po sa Kongreso since 13th Congress, Yes, 14th Congress, at ngayon 15th Congress na po tayo. Pero ang kainaman po naman ng batas ngayon dahil nga sa hinaba-haba ho ng debateng inabot po nitong batas na ito, masasabi po namin na lahat na po ng sektor ngayon ay represented, nakuha po namin ang opinion ng bawat isa hanggang doon sa mga players ng both sides, mula sa oil company at saka sa mga independent, hanggang doon sa consumer. Sa tingin po namin, itong batas po ng LPG sa ngayon tawag po namin, na i-amend na po namin lahat yung pangangailangan ho ng batas na ito at pangangailangan ng industriya. Tingin po namin ay maganda na pong sa batas na po ito at sa tingin ko po at sa 135 na congressman na pumirma rito, patas po sa lahat itong batas na ito. So far, sir, gaano na po ang itinatakbo nitong panukalang batas sa Kongreso? Opo, going into second reading na po ito, tapos na po sa committee level at nasa plenary na, actually nasa plenary na ito. Yun nga lang, dahil may mga mas importanteng bagay na pinag-dedebatehan sa ngayon sa plenary at of course, dahil nga dito rin sa impeachment ay hindi po hindi ho ganong karami ang mga panukalang batas ngayon na nadidinig natin sa plenary. But hopefully po within the year ay mapabilis po natin ang lahat ho ng panukalang batas sa Kongreso at maisama na po itong LPG bill. Nako, Congressman, isa po yan sa inaasahan po natin na hopefully ay may papasa para na sa ganoon magkaroon po tayo ng batas na nagpoprotekta po sa atin sa paggamit po ng mga LPG. Ano ho? Opo, tama po kayo doon. At ang maihabol ko lang ho, ang kasama ko sa batas na ito, yung karapatan po ng consumer na ma-refund po yung deposito ng kanilang mga tangke. Dahil dati-rati po, during the 14th Congress, wala po yan. At ngayong 15th Congress po ay naipasok na rin po ito sa batas na yan. Isang magandang balita nga pala, Congressman, itong linggo ito, sabi po, tuloy-tuloy na po ba ang pagbaba ng presyo ng LPG so far? Opo, ang magandang balita ho dahil nga po ang klima naman po sa buong daigdig ngayon is going into summer at yun mga bansa na may napakalakas na pangangailangan sa fuel pati sa LPG ay ngayon po ay humina po ang kanilang demand at kasabay na po nito yung pagbaba na po ng presyo at tingin po namin ito po ay magtutuloy-tuloy ngayong buwan na to hanggang April, May or probably up to June. At by after June, tignan na po natin kung ano po ang magiging sitwasyon ng presyo. Pero we're hoping na ma-hit natin the lowest possible price po ngayong darating ng mga ilang buwan.
Ayun. Actually, Congressman, medyo mataas pa rin yung presyo ng LPG kung pamasdan po natin. Ano? Pero hopefully, sabi nga po by August, aabot na po ito sa 550 ang presyo. Tama ho ba? Yan po kasi ang inabot po ng presyo nung nakaraang taon. Sa ngayon ho kasi nasa 775 ang Yes, sir. independent Opo. at ang nasa 810 po ang mga oil company sa ngayon. Pero sabi ko nga, ito ay dahil sa nagkaroon ho ng pagbaba na piso lamang. Pero marami pa pong nakikita ho namin, marami pa pong pagbababa na mangyayari. At naging very abnormal po ang pricing ng LPG ngayong taon na to. Nahit po natin yung highest price in the history. Kaya po ngayon, ina-expect po natin na medyo malalaki na rin po ang pagbagsak po nito sa mga susunod na mga buwan. Alright. Congressman, ako maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang hapon po. Opo, maraming salamat po at good afternoon po. Mga kaibigan, si LPGMA Partner List Representative Arnel T. ang ating pong nakapanayam. Tutok naman po, magbabalik ang Responde.